And now guys, no, meron akong tuturo sa inyo na concept, no, which is yung trigger. No? Trigger, ang ginagawa ng trigger is that every time na meron kayong entry na inaabangan, for example, kapag nagpunta dito yung price, mag-open ako ng long dito sa baba. Ganyan. Kumbaga guys, pwede kayong gumawa ng kondisyon na, okay, Mexi, kapag nagpunta dito yung price ni market dito, pag nagpunta dyan yung price ni market, pwede kang gumawa ng long dito. Pwede kang mag-open ng long. So, paano yun? So, sa Mexi guys, meron kayong trigger dito. And hindi ko kasi ginagamit yung trailing stop sa pause only. Trailing stop guys, tinuro ko na sa inyo, di ba? Trail stop. Chase limit order, usually, hindi rin yung nagagamit eh. Like, I won't suggest using it kasi medyo complicated ang concepts niyan. Kasi you guys already know the basics eh. Limit market, and last is trigger, which is medyo advanced ng kaunti. Ngayon, for trigger po, what we do is we set up a trigger. When we say trigger, that is like a button na need pindutin ni Mexi. For example, ito. Kita nyo tong line na to. Yan yung button ko. Na kapag si Mexi is nagpunta dyan sa price na yan, gusto ko mag-open ng long dito sa baba. Or dito na lang, yan. Pag yung price po ni Bitcoin is nagpunta dyan, gusto ko mag-open si Mexi ng long dito sa baba. So, you guys type the price, no, kung nasa yung button, which is 70K457, 7457.4. Ngayon, itong price po, kita nyo ito may market, wag nyo yan i-blue. Kasi dapat limit tayo. Okay? Tingnan natin ha. Ngayon, you guys put your entry point dito sa baba na. Trigger price ha, dyan nyo gustong ilagay yung button. Okay, yung button, i-activate nyo to limit order natin na to. Tingnan nyo na lang. You set up your profit, you set up your stop level, you open long. And of course, magkano tatalpak mo. Confirm. Ngayon guys, look. What it says here is that there is a trigger order. When we say trigger order, button pa lang yan. Kapag ka nagpunta dyan yung price, it does not mean na meron ka ng position. Okay? Let's wait for the price to reach that. No? So, medyo matagal lang kasi tayo naka-live tayo. Okay. So, sana mag-work. But luckily, yung trigger na yan, pwede nyo yung i-move. Okay? Pwede nyo po yung i-move. But tingnan natin, ayan na. May hit na yung button natin. So, ito yung button ko. By the way, yung line na to, for basis lang yan ng price. Para lang makita ko yung exact price ko. So, pwede ko nang alisin yung line na yan. But for visuals, iwanan ko lang yan dyan. Kasi nga, yan yung button ko na para bang sinasabi ko kay Mexi na, okay, Mexi, when price reaches here, gusto ko mag-open ka ng long sa baba. Kasi sure ako nagaganto siya. Parang ganun ang concept niyan eh. So, yung trigger, ginagamit yan if you are someone na advanced na talaga sa market, di ba? Na para bang alam mo yung up and down kung saan siya pupunta and babalik or whatever. So, let's wait. So, sana pag naabutan na yung trigger order natin, mag-create siya ng long dito. Dito is exact. No? And that is trigger. The rest nga, once again, hindi ko masyadong ginagamit. No? And I do not think that gagamitin ko din sila because, once again, enough naman na yung limit market. Trigger is just, ano na lang, additional information na lang for you guys, no? Kumbaga, tinuro ko na lang din siya as additional knowledge. So, let's wait. Sana mag-work na siya. But while waiting, no, trigger, usually feel ko lang, ang gamit niyan is for harmonics, let's say. Let's say you are anticipating a harmonics pattern. For example, your harmonics is ganito. For example lang ha. Meron kang harmonics pattern na ganito ay tsura. Gusto mo na maabot ni market ang iyong C. Kasi ang harmonics ganito ang movement eh. So gusto mo na kapag si market is nag-C, magsiset up ka ng long dito. So pwede. Nandito yung trigger order mo, yung button mo. Tapos, pagka na-reach na yan ng market, pwede ka mag-long dito ng position. Diba? Pwede yun. Okay? Lalo yan, if kunwari, meron dyang order block dito sa left side.
let's say may order block dito. Saktong-sakto doon sa D point mo, sa reversal mo, no? Yan. Pwede yung ganun. Pwede ka mag-limit ng or mag-trigger. Nandito yung trigger mo, nandito yung limit mo sa baba. Pwede po yun. So, feel ko that is one use, though I can't see other use na ng ganyan. No? For now lang, yun yung naisip ko. Ayaw niyang pitikin yung trigger natin. But, once again, sa concept ng trigger, pwede nyo yung igalaw. Okay? Pwede nyo igalaw-galaw yan. Pero ako nga, dyan yung gusto ko eh. Dyan yung gusto ko. So, sorry guys ha, kasi live ko to ginagawa, hindi to replay. Live na price ni market to ng Bitcoin. Sana magpunta na siya sa button ko para mag-open na yung limit. Diba? Then after this, no? So, nasa 5 minutes pa lang naman tayo in the video, or 6 minutes rather. Maybe we could discuss na din in the same vid yung concept ng Big Boss ni Dads, no? Pero let's wait. Let's wait for this. Tagal. No? But ayun nga, there are many types of placing orders, but once again, feel ko hindi yun na din naman magagamit ng chase limit, yung trailing stop saka post only. No? There are something na pang-advance na. And kahit naman advance na, ito pa din naman ang mga ginagamit ng mga kakilala ko sanay na mag-trade eh. Like, bibihira sila gumagamit itong mga to. Because the market is really unpredictable. Having triggers such as this, hindi ka naman sure na kahit na mag-trigger yan, babalik yan sa entry mo eh. Diba? And medyo naiinip na ako guys, sorry. Mumove ko na yung trigger ko ha. Lilipat ko lang yung button ko. Dito ko lilipat sa mas malapit. Yan. Yun na yung button ko. So kapag yung trigger ko pinitik ni price, mag-open siya ng long dito. Pwede nyo pong galawin yung trigger nyo. Hindi po mababago yung setup nyo na limit position nyo ha. Parang concept din yan nung nung SL. Pwede nyo galawin kahit na meron na kayong entry. Hindi mo mababago kung saan kayo nag-entry. Ganun lang din yan. Safe na safe yan. Ayun. Tingnan nyo. Natamaan, di ba? Kita nyo to, nag-open long. Wala pa tayong position. Okay? What we only have here is a long position. Na kapag bumalik dyan si price, we are expecting it to go up. Okay? Yun lang po yung meron dyan, guys. Okay? Kumbaga, nag-setup lang kayo ng button na kapag nagpunta doon yung price, mag-open kayo ng long here. Which is ngayon, naka-open long siya, pero wala pa akong position. Okay? Wala pa akong live position dito. So, now, that is trigger. Okay? And I hope that you guys were able to get the point sa concept ng trigger. This is just for advanced concepts, no, na gusto nyo muna magpunta yung price dito bago kayo maglalong or bago kayo mag-short. Now, may second akong tuturo, which is yung Big Boss ni Dads. Paano po ba, sir, nag-work yung Big Boss na yan? Okay, let me explain. So, sa trading view tayo. Okay, bas gusto ko siyang i-discuss sa trading view kasi. Ang concept ng Big Boss is that nagkakaroon tayo ng average, no? For example dito. For example ha, I'm going to select bar, babalik ko dito. So, gusto ko muna na magkaroon ng change of character. Which is in my case, dito po ang change of character talaga niyan. Yon. Nagka-change of character. Ngayon na nagka-change of character, gusto ko mag-entry sa order block na to. Diyan ako maglulong, okay? SL ko sobrang lalim. Kasi di natin masasabi ang panahon, ang market, diba? Yan. Entry. Basic. Ngayon po, ako ay mag-entry na. Limit entry. Dito ko lalagay limit ko. Diyan sa entry ko. Units ko, when we say units, this is like how much? Sabihin ko, 10. $100. No? Kunwari lang $100. That's my entry. Okay, the price is now, tingnan natin if abot yung limit ko. $100 to, kunwari. Kasi mahirap mag-live dun sa kanina. Tinapik yung limit ko. Now I set up my SL. I set up my TP. Ngayon po,
ang ginagawa natin sa concept ng Big Boss is that, di ba dito tayo nag-entry with $100, tama? $100 yung tinalpak natin kunwari. Ngayon po, kita nyo ito, bumababa yung price. So, probably napapaisip kayo, hala, sayang. Ba't kaya hindi ako dito nag-entry sa baba? Ang concept po ng Big Boss is that, the more na bumabagsak yung price, so yan, di ba yan, umangat. Babagsak yung price, di ba? Kita nyo, di ba bumabagsak yung price natin? Babagsak pa yan isa eh. Di ba bumabagsak yung price? So, 1 minute nga ako. Bawal na. Sige, wait lang natin to. Gusto ko siya bumagsak sa loob eh. Like, yan. Di, kailangan nasa loob siya talaga. Yan. Kita nyo to guys, naka-negative ako, di ba? Did you guys know that pwede kayong mag-market buy ngayon, right now? So ngayon, mag-market buy ulit ako ng 100, which is saang location, di ba dito sa area na to? Hala, paano yun? Di ba meron ka ng market buy sa taas? Tapos mag-market buy ka pa ng isa? Tingnan nyo po mangyayari. Kita nyo yung price. Dito ko galing na price. Nag-market buy ako ng 100 pa isa. Ang nangyari po is that yung money or yung position ko from being here, napunta siya sa gitna. Kasi ang nangyari, meron akong tinalpak kanina dito na 100. And may tinalpak ako ulit na 100. Ngayon, yung 100 na yan saka 100, anong sagot dyan? Di ba 200 yan pa pinag-plus? Ngayon, ano ba yung average itong dalawan to? Or like yung gitna nila? Diyan niya ilalagay yung talpak mo. Okay? Diyan niya ilalagay yung talpak mo. Yan sa area na yan. So ngayon, yung talpak mo, mas bumaba na. Di ba kanina nandito yung talpak natin sa taas? Yung entry point natin. Bumaba siya. Okay? Bumaba siya. Once again, basics pa lang to ah. Later, mag-dive tayo doon sa concepts pa niya. Ngayon, this is the price. Okay? So, ginawa ko, nagtalpak pa ako, nagdagdag pa ako, pero sa mas malalim na point. Okay? So, ngayon, nandito na ngayon yung talpak ko sa gitna. Ngayon, if yan ay bababa pa, so ngayon, mas maganda na entry point ko. Positive na ako. Kanina, nandito yung entry ko, di ba? Nandito sa linya na to. Positive ako. Ngayon, bumagsak, 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 bumagsak. Okay, umangat na kaunti. Sabi mo, ay, ito na yun eh. Angat na to, sure na ako. So guys, pwede pa kayong umisa pa ng 100. Ayun o, kita niya, bumabagsak. Kaso, ipapapansin nyo, 300 na siya, pero kaunti lang binagsak niya. Kasi guys, meron kayong order dito kanina. Meron kayo dito, ito yung pangatlo nyo. Dito sa area na ito yung pangatlo nyo. So, ang ginagawa niya guys, dahil tago 100 yung talpak dyan, di ba? 100 yung tinalpak nyo dito. 100 yung tinalpak nyo dito, tapos 100 sa taas. Kinukuha niya yung gitna ng tatlong yan. Which is, ano ba yung gitna ng tatlong yan? Technically, dito kasi, sinusukat niya yan eh. Parang, yung timbang ba? If i-imagine niyo, ano mas mabigat na side? Itong side ba ng 100 na to? Or itong dalawang 100? Di ba mas mabigat tong dalawang 100? So, saan mas malapit yung entry mo? Siyempre, doon sa dalawang 100. So, does it mean po ba, sir, na if magdadagdag pa ako ng isa pang 100, mas bibigat ba yan? Oo, tinan nyo. Lalapit pa yun papunta dito. Oh. The more na mas malaki yung dinadagdag nyo, so, naging 200 na to eh. Kasi dinoble ko. Iisahin ko pa. Mas bibigatan ko pa yung mas malalim na side. Diba? Magiging 300. Guys, ganun po ang concept ng Big Boss. Ginagalaw nyo yung entry point nyo by adding more to the market. So, ngayon, bumagsak na ng sobra. Kasi sobrang bigat na nandito. Actually, 300. Pero, ang cons niyan, kapag lumipad ang market, mas madami kang kikitain. Kasi nag-start tayo with 100, ngayon 500 na. Ang cons niyan is, kapag na-SL ka, mas malaki din ang matatalo mo. Okay? So, ang talpak natin ngayon is 500, kunwari. O, diba? Mas malaki kikitain ko. Saka yung entry point ko is mas mababa. No? So, isa pa. Example pa tayo, isa pa. Baka medyo magulo.
Ito na kasi pinakamagandang ano galaw ng market di ba? Dito tayo. Ulitin ko dito ako maglulong. Sige, dito sa area na to. Diyan ako maglulong. Ngayon mismo, long. $1 lang ang talpa ko. $1. Okay, $1. SL ko sa pinakababa. Market po yan Pwede, by the way, gumagana din to kahit nakalimit ka. Mexi. So ngayon, pwede pala ako mag-limit. Ayun. So for example, kita nyo di ba $1 tinalpa ko nung una. Ngayon, itong limit ko na to, okay, gagawin ko siyang $3. So, pinabigat ko pa siya ng kaunti. So, times 3, di ba? Nag-start ako with $1. Tapos gusto ko, kapag lumipat dito yung price, hatakin niya itong entry point ko. Kumbaga, pampabigat to ganon. Buy. Yan. $3 to So, ngayon, ano mas mabigat? Di ba? Yung nasa taas na $1, itong $1, o yung nasa baba na $3. So, kung yan ay parehas na 1:1, ang mangyayari guys, yung entry ko is saan mapupunta? Sa gitna lang. Kasi parehas ng bigat yung 1 and 1. But guys, ginawa kong 2. Kapag magiging 2 yan, bababa ng kaunti to. And 3, mas mababa. Okay? Yun. So, dito banda. Okay? Kasi nga times 3 yan. Ito, tingnan natin if tama yung idea natin. And ganoon na po yung big boss. So, ayan Ayun, kita nyo guys, bumaba yung entry. Mas mababa pa. Ito yung hula ko mas mababa pa pala siya. Ito na guys. Okay? So, di ba? Bumababa yung entry natin. Kaso nga, tumataas yung talpak nyo. Kanina, $1 lang, naging 4 na. Bakit 4 po? 1 plus 3. Ngayon, pwede ka pa mag-isa pa. Sabihin natin, 3 lang ulit. So guys, pag naglagay kayo ng 3, ka-level niya na ng bigat yan. So, for example, yung 3 ko na gusto is dito. Okay? So, if technically susukatin mo, ayan, dito yung 3 ko na bago 3 and 3. But guys, look, this is 4. So, if gusto mo mapantayan to, like gusto mo nung sa gitna, like gusto mo i-move dito sa gitna yung position mo, what you have to do is to make this 4. To make this into 4. Gawin natin 4. Yan, ginawa kong 4 So, dapat guys, if I'm correct or if the concept is correct, 4, parehas ng timbang yan, sa gitna mo pupunta. Okay? Kapag itong $4 ko na to is na-trigger, sa gitna sila mapupunta. Sukatin natin yung saktong gitna. Para exact talaga tayo. Oops. Ayan yung gitna, That is the concept ng Big Boss. Ina-adjust nyo yung entry price nyo. O, yan yung gitna. Tingnan natin if mati-trigger yan. Sana matrigger. Para magpatunayan ko yung point ko ng Big Boss. Ayun. Kita nyo guys, saktong-sakto sa linya ko yung entry. So, it is all about yung bigat. No? When we say bigat, kung gaano kadami. O ngayon, 8. 8, diba? 8. So, if ngayon, maglalagay ako dito. Yan, dito sa linya na to Ako ay maglalagay ulit ng entry na 8. So, papantayan ko yung bigat. So, meron ako ditong entry na $8. Sa baba is meron akong entry na $8 as well. So, once again, if susukatin ko yung gitna nilang dalawa, dito ko dapat makuha yung gitna niyan. Okay? So, maglilimit ako Ito limit ko. Yan, sinakto ko Gagawin kong 8. Kasi yun yung current niyan Ito, 8. Kasi nga nagpatong-patong na Di ba nagsimula ako sa pinakataas ng 1, tapos naglagay ako ata dito ng 3, naging 4, tapos dinagyan ko na ulit ng 4, naging 8. Ngayon, if malalagay ulit ako ng 8, magiging 8 na yan. Buy. O guys, just to prove my point, tingnan natin Umangat. Itong linya ko dyan mapupunta tong entry ko. Kasi nga yun yung gitna ng dalawang 8 Tinitimbang lang natin yan yan na. Tingnan natin yung linya na white. Diyan kayo makabang. Gagawin kong red para mas visible. Tapos kakapalan ko. Ayan. Diyan mapupunta yung entry ko. Yun. Kita nyo? Saktong-sakto dyan yung entry ko. Nandiyan na sa pulang linya, di ba? That is the concept of Big Boss.
Ngayon, ang nangyayari guys, the more na bumababa yung presyo, yung entry niya bumababa. But remember, lumalaki din yung talpak nyo. Tingnan nyo to, no? Uulitin ko yung concept para mas magets nyo lalo. Close ko na to tapos select bar tayo dito. Okay? I would like to, for you guys to, to weigh kung maganda ba siya or hindi for you. Kasi nakadepende to sa trader Pero don't worry, I'm going to give you guys tips kung what is the best way to use yung Big Boss or paano ginagamit ng maganda yung Big Boss. Kasi sabi ko, lumalaki. Ngayon, dito ka mag-entry. Limit tayo dyan sa area na yan. Kasi nga, nalalaro natin napapagalaw natin yan Ang tatalpa ko is $0.01 lang. Or 0.1, sige. $0.1. Tatalpa ko kunwari. Buy. Ay, sorry. Limit tayo. Ito ka mag-limit. Yan. 0. Ay. Sige, wait natin magpunta yun yung price. Oops. Wait ko lang Okay na nga to. Ayan, okay na yan. Market buy. $0.1. Remember. Ngayon, set up ko SL ko. Set up ko TP ko. Okay? Ngayon, ano yung bigat? Currently, ano yung bigat niya? 0.1, right? Ngayon guys, I want you to observe yung SL amount natin. Ang mawawala sa atin is negative 2.87. So pag-usapan natin guys, like let's deep dive sa concept ng Big Boss. Ayan, 4.82, di ba? Ngayon, $0.1 talpak ko. But ibibig boss ko siya para in case na bumagsak yung price, mamumove ko tong entry ko. So, planning ako mag-big boss dito sa low na to. Dito sa low na to. Plano ako mag-big boss. Yan. Mag-big boss ako ng times 3. Okay? Etong times 3 guys, magiging 0.3 yung lalagay ko dito. So, mas mabigat. Kung 0.1 yan, ang expected ko is sa gitna, di ba? Kung 0.1 yan, ang expected ko na movement ng price, gagawin ko kulay pula ha. Diyan mapupunta yung bago. Yan. Okay? Ganyan guys. Kung 0.1. But if 0.2, yung kalahati ng 0.1 sa kanito, so magiging dito yan. Kung 0.3, yung kalahati pa niyan, so dito, yan. Diyan banda. Though hindi ko alam if diyan yung exact, but maglalagay tayo ngayon ng talpak diyan na 0.3. Okay? Diyan sa parte na yan. So banda dito, hindi eksakto $0.3. Buy. Ngayon, yung bigat, mas mabigat siya, so mas malaki yung hatak. Hindi ko lang alam if tama ba yung idea ko na diyan siya. Ngayon, observe nyo yung SL nyo saka yung TP kung magkano makukuha natin. Baka kasi akala nyo similar pa din. Nababago lang yung entry, no. Siyempre, para ma-adjust yung entry, dapat magbigay kayo ng pera sa market. So, ngayon, let's observe. Andito yung limit ko Ito, buy limit ko Ito. Itong white ang buy limit ko Yan, sinakto ko lang. Oops. Iyon. Okay. Medyo malalim yung hula ko. Dito lang pala siya. But still, no? The concept is the same. Okay? So, ngayon, bumagsak na yung price. Ngayon, tingnan natin na yung loss natin. Magkano yung loss natin kanina? Negative 287. Tingnan nyo yung loss ko ngayon. From 287, naging negative 8.93. Sabihin, kapag ako ay nagbi-big boss, syempre, mas lalaki din yung loss nyo and lalaki din yung win nyo. Galing tayong plus 482 ang win. Ngayon, ilan na? Plus 21.80. So, sabihin, the more na nagbi-big boss kayo, lalaki din nyo kikitain nyo. But once again, lalaki din yung loss nyo. Okay? So, ngayon, isa pang big boss. Final big boss, ultra daddy, kumbaga. Nasa ng current entry natin? Andito. So, pag pinagsama ko itong dalawang to, ano ng total na bigat nila? 0.4. Ito, nakalagay 0.4.
So, alisin ko na yung dalawang yan, napatunayan na natin yung point dyan, 0.4. Ngayon, magbi-big boss pa ako ng ultimate big boss, big boss, big boss dito sa low na to. Yan. Ngayon, gusto ko na talagang kapit na kapit dito. No? I mean, like, bumagsak pa siya. So, ayan, gusto ko mapunta dito sa gitna. Ganyan. O, diba? Paano nyo i-big boss yan? Pwede nyo yung i-big boss, edi pantayan nyo lang ng weight. So, pag pantay yung weight nyan, automatically, gitna. Times 2 nyo to, expect nyo na ito, bababa pa ng kaunti. Times 3 nyo yan, ganyan yung 1.6 or 16, di ba, babagsak pa yan. Ganon. Ngayon, 0.4 times 3 lang ulit. Ganon yung turo ni Dads actually. Pagka magma-margin kayo, times 3 ng times 3 pag big boss. Yun yung turo ni Dads So, 1.2. That is a times 3. So, expectation ko, if susukatin ko siya, tingnan natin, sukatin natin. Times 3. So, yep. Dyan banda. Ito. Yan. Dito banda. Yung magiging big boss ko. So, magli-limit na ako Limit. Magkano nilimit ko? 1.2. Buy. So, remember, galing tayo 0.1. Tapos kada big boss nyo times 3 times 3 times 3. Ngayon, dito expectation ko ng price. Tingnan natin I-rewind, ipi-play ko na siya. Kasi gets nyo naman yung concept ng big boss. Ayan na. Ayan na. And tagal. Medyo matagal tong video, no? Kasi yun, ina-explain ko yung big boss in detail ba. Yan. Wait natin So, ito yung red line. Diyan ko ina-expect yung mapupunta yung entry ko. Kita? Saktong-sakto. Okay, gets ko na kung paano nag-work ang big boss. So, ganyan siya, guys. Diba? Malapit na yung red line ko. Nakuha ko na siya And, ayun, saktong-sakto, diba? So, the more na mas mabigat, yung nilalagay nyo pang pabigat, the more na hahatakin siya ng price. So, ngayon, observe natin yung loss nyo. Ang magiging loss niya na ngayon is negative $20 na Lahat na yon. Wala na to Baka akala nyo kasama pa to. Ibig sabihin po ba niyan, sirs, no? 2.87 plus 8.93 plus 20 yung loss ko? No. Ito na yon. Lahat na yon. But, look at your wins. Kung mananalo ka dyan, magiging plus 102 na yan. Yan po ang power ng big boss. Okay? Kasi nga, nagta-times 3 tayo, di ba, ng talpak natin. Di, tingnan nyo, observe nyo. Yung SL nyo, times 3 din. Calculate natin, Neg 2.87 times 3. 8.61, nasa ganong area. Times 3 ulit. 25. But, yeah, once again, nasa ganong concept yun. Nagta-times 3. And so is your wins. Yung panalo mo. 4.82 times 3. 14. Do medyo malayo. Times 3 pa natin isa pa. Medyo malayo. But still the same concept applies. Diba? Mas lumalaki yung win nyo. Yung loss nyo, ganun din. So, sirs, no. If gusto ko maging sakto, yung big boss ko, paano ko siya sinusukat? Paano dapat siya sinusukat? Ngayon, actually, ngayon ko lang siya na-realize that if your entry, okay, so, ito yung math. Gawa natin ng math. If this is your entry, okay, and gusto mo na mapamove dito si big boss sa gitna, alam nyo na yan. Dito sa pinakababa, ito yung big boss mo. Okay, compute natin si big boss If gusto nyo masakto, i-close ko na pala tong position natin na to. If this is your entry, nandito yung entry mo, and gusto mong mapunta dito, yung limit mo, anong gagawin mo? If your entry is $5, papantayan mo lang ng $5 sa area na to. Okay? Dito sa baba na to, papantayan mo lang siya ng $5 as well. So, magli-limit ka lang ng, or the term is big boss. So, magbi-big boss ka lang ng 5 pa. Pag nag-big boss ka dyan ng 5, dito mapupunta. Ngayon, guys. Okay?
That is for the same price. Ngayon po. What if gusto mo na ang price ng Big Boss mo is mapunta dito banda? Kasi guys, actually pwede nyo to sukatin ng ganito. Okay. So, sinukat ko siya. So, kumbaga hinahati ko pa siya eh. Hati-hati pa siya. Kita nyo yung hati na yan. Hinati ko to sa 1, 2, 3, 4, 5. 5 pieces. So, kapag kaparehas ang bigat nyo, timbang nyo dito, ang mangyayari dyan ay ayun, sa gitna. Pero, if gagawin nyo itong times 2, okay, if gagawin nyo yan times 2, dito yan sa unang linya. I mean, sa pangalawa. Diyan mapupunta entry nyo. Kung times 3 ang gagawin nyo, gagawin nyo 15, ano ba yan? Nakaharang tayo. Kung times 3 ang gagawin nyo 15 to, dun sa susunod na linya. Okay? Dito yan, sa next na linya. Dito. Yan. And kung gagawin yung times 4 yan, dito sa next na linya, and times 5, dun sa original nyo dito. Tingnan natin na if tama ako. Pero itong times 3, sure ako dyan. Kakagawa ko lang dito. Ito yun, 0.4, 1.2. Ito, nalaman ko na dito yung sakto, diba, kanina. Kasi sinukat ko yung kalahati nito. Okay, dyan. Though, hindi man siya exact, but still, the same concept, no? So, once again, hindi naman kailangan na saktong-sakto. But, kapag mamatahin nyo siya, ganyan siya, i-divide nyo itong nasa pinakababang line. Try natin, no? Kasi nandito na din naman tayo, pinag-uusapan na din naman natin si Big Boss. So, experiment natin. Diba? At least ngayon, alam nyo na yung sikreto ng Big Boss. Then, tuturuan ko na lang kayo paano siya minamanage, like in the real trade. Paano kayo nag-i-start dapat with your Big Boss. So, replay. Replay tayo. So, dyan ako nag-long, nalate ako ng long, gusto kong pababain entry ko. Ganito gagawin natin ha. Turuan ko kayo, tingnan nyo. Sir Snow, yung entry ko po, gusto kong pababain dito sa area na to. So, paano gagawin mo ngayon para ma-big boss yan na exact dyan? Pwede mong gawin, guys, or pwede nyo gawin, create kayo ng box dito. Isakto nyo dun sa gitna. Oops. Tingnan nyo ha, sakto to. Ngayon, itong baba na to, dyan ako magdi-limit entry ng same na size. 1.2 yung nalagay ko. So, titimbangan ko yun ng 1.2 sa taas. Titimbangan ko din ng 1.2 sa baba. So, isipin nyo, 1.2 kg, kilogram. 1.2 kg, kilogram. Ngayon, syempre, gitna ng dalawang 1.2? Ito ang gitna. So, sure ako dyan. So, tingnan nyo limit, 1.2 kilogram dito. Tingnan nyo kapag nagpunta dito yung price, malilipat dito yung entry. Tingnan nyo. Sure ako dyan. So, at least, nakakontrol nyo na yung Big Boss nyo. Diba? Saktong-sakto. Diba? Ngayon, patunayan ko lang yung point ko kanina, doon sa times 3. Ito yung current nyo. Diba? Ito yung current nyo. Ito balagyan ko ng box. If gusto nyo timbangan to, so currently, ang timbang niya is 2.4 kilo. By the way, yung kilo, lang yun parang analogy lang, para mas madali nyo siya magets. Ngayon, etong ilalim. Pag tinimbangan mo ng times 3 yan, ito ba 2.4 times 3? Ayoko mag-isip, calculate ko na lang. 72. So guys, pag tinimbangan ko to ng 72, saan ko makukuha yung exact na Saan ko makukuha exact na entry ni Dads or ng Big Boss? So once again, susukatin nyo yung gitna nito. Okay. Ayan, itong gitna. Yan po. Ang times 3. Patunayan natin. Sana tama ako. Papalitan ka 7.2. Yan. Buy. Sana tama. I play the price. Ito ang red line na diyan mapupunta yung entry. Di ba? Sakto. So, ayun guys, that is the secret ng Big Boss. Okay?
kung magta-times 3 kayo, yun ang pinaka-sweet spot, times 3. Kasi pag times 4 yan, feel ko itong kalahati na lang nito yan. Ito, kalahati nito tayo is times 4 dito. Double check natin. So, i-confirm natin. Nandun na din naman tayo sa concept ng sa concept tayo ng pag-experiment ng Big Boss, 'di ba? So, tuloy na natin. All out na tayo for this video. Kasi last video ko na to sa Mexi eh. Actually, di nga Mexi to, pero like the concept applies. Pwede niyong gawin to sa Mexi. So, ito yung current ko, di ba? Magbabay na ako dyan ha. Ng 1. Gusto ko i-move yung SL or yung gusto ko mag Big Boss dito. Okay, dito ka mag Big Boss. So, isabihin, dito ko ilagay limit ko. Ngayon, kung susukatin natin yan, kung susukatin ko to, kapag ako ay nag times 2, expectation ko, di ba ito? Kita nyo to. Pag nag times 2 na bigat ako, kasi di ba times 3 dito, sa gitna niyan. Times 2 dito sa gitna nitong dalawan to. Expectation ko yun ha. Dito ang times 2 ko. Yan. Diyan ang times 2 ko. So, 1 ngayon, magtitimbang ako dito ng 2 sa baba. Wala. 2, 1, timbang tayo ha. Ito yung SL, ito yung Big Boss ko. Okay? Let's go. Sorry, limit times 2 dito sa baba. Yun yung patimbang ko. Bye. Sana tama yung idea ko ng Big Boss. 'Di ba nasusukat natin using boxes? Akala ko dati random lang yan eh. Hala, lumipad yung price. Ayun. Tingnan natin ha, itong red ha. Tingnan nyo yung red. Dapat, itong malipas sa red. So, sabihin, tama yung concept ko ng Big Boss. Hindi sakto. But, okay lang. So, hindi ko makukuha yung exact na area nung times 2. Okay? Pag sinukat times 2. But, times 3. Kuha natin yung times 3. So, okay na yun. Okay? Ay, wait. Hindi ko alam. Hindi ko alam paano kinukuha yung times 2. Pero okay na yan. Ngayon, at least, di ba? Mali pala ako doon sa idea ko. Pero times 3, nakakuha natin. So, ito yung times 3. Tama yung times 3 natin. Pero yung times 2, hindi ko gets kung paano siya nangyayari. So, now, at least, di ba? You guys have an idea on how Big Boss works. Ngayon, paano siya ina-apply sa real trade? Okay. Explain ko. Kapag sa real trade na po kayo gumagalaw, the best way to apply Big Boss, no, is for you guys to plano kayo. Magkano yung willing mo lang talaga matalo sa trade? For example, willing to lose is $5. So, paano mo i-big boss yung $5? Ilang big boss ba gusto mo? Like, ilan yung gusto mong maging ganto? Ilan yung gusto mong maging linya? Kasi yung mangyayari dyan, gagalaw yung entry mo, di ba? Remember? So, planuhin mo. But, if your max, no? If your max is $5, planuhin mo na mabuti. Ganto lang yan. $5. Tatlong big boss yung gusto mong i-set up. E di, gawin nyo guys sa $5 na yan. 5 divided by 3. So, etong gitna, eto pinakailalim 1.6. Diba? Tas 1.6 divided by 3. Parang ganon. Like, ano lang to, estimate lang, hindi to sakto. 1.6 divided by 3. 0.53. Diba? And 0.53 divided by 3. 0.53, wait lang. 0.53 divided by 3. So, 1.76. 1.76. So, parang ganyan na magiging approach nyo. Times 2 ng times 3. No? In a way, parang ganyan. Pero tingnan natin if tama yung idea. But like ganyan, like i-ano nyo siya. Basta dapat, ang total SL nyo is $5. Kunwari. So, tingnan natin o yung total na magiging bigat nyo. So, start at 0.176 by
Nasaan na? Nakawala yung limit. Ayan. Iyon. Oh no. Naglalag na naman siya. Let me turn it off. So, at least no guys, nagigets nyo na yung concept ng Big Boss. Medyo matagal ko siya in-explain, no? Sorry about that. But I would like you guys to really, get to know Big Boss. Kasi gamit na gamit yan ni Dads. What is the date? January 1, di ba? 2025. Yep. Yun. Dito sa bandang area na to. Select bar. Wait ko siya magpunta sa area na to. At least ngayon, alam nyo na kung saan mapupunta exactly yung Big Boss nyo, diba? Kung sakali man. Kung sakali man na mag-Big Boss kayo, kapag nag-times 3 kayo nung margin. By the way guys, pag sa Mexi, margin na ang tayaan nun ha. Margin na yung gagamitin nyo para mabago siya. So if nagtalpa kayo ng $1, if gusto nyo mas masunod yung Big Boss nyo, gagawin yung $3 or times 3. Ganon po siya. Ayan. There we go. So, ngayon, I wait for the price to go up lang. And set up my buy limit sa taas. There we go. So, ngayon, I could set up my buy limit na. Buy limit dito, 0.176. Okay. Yan. And then, afterward, I do another... No, I wait. Ayan, hindi, ayan. Set up ko na. Pwede naman yun eh. 0.53. By the way guys, pwede nyo gawin sa Mexi to ha. Baka akala nyo hindi. Pwede nyo gawin nyo sa Mexi. Yung ginagawa natin right now, 1.6 for the last one. Oh, tatlo Big Boss natin. So, if gusto nyo malaman yung exact, tingnan nyo ha. Compute natin exact. Kunin nyo yung box na to. Actually guys, pwede nga fib eh. So, katin ko to ng fib. Actually, wait lang. Wag na fib, makakomplicate pa kayo dyan. Box. Tapos lagay pa kayo ng box sa gitna. Yung gitna nun, yun yung magiging Big Boss number 1. White na lang. Hindi, gawin kong yellow. Yun yung Big Boss number 1. Ngayon, ito na yung Big Boss number 2 nyo. Ito yung difference. From the yellow box to this second entry. Ngayon, if susukatin nyo to, yung gitna niyan, dyan mapupunta yung third na Big Boss dito sa area na to. So, tingnan natin na if tama. This is the second Big Boss. Then, this is the last Big Boss. Okay, yan dalawang dilaw. So, confirm natin ha. Ayan, this is our first entry na. By the way, nagre-replay ako. Ano ko lang, hindi ko na inaangat yung... Ayan na, sana matamaan yung Big Boss natin. So, ayun, tama, nasa dilaw, 'di ba? Saktong-sakto sa dilaw. 'Di ba? Ganda. So, sakto sa dilaw. Ito yung next na Big Boss natin. Oh, ayun. Though hindi man saktong-sakto sa dilaw yung pangatlo, but it is in the same idea naman na. No, that around sa area na yan. But, wag ka na willing to score $5, tama? But dito nakalagay is 2.3 lang. So, my calculation was off. But, okay lang. I hope that I was able to give you good idea. So, that's all guys, no, for this video and how to use Mexi. Kahit sa last video, hindi Mexi tinuro ko. But, I think that this is a very valuable lesson for you pa din guys, no? On how could you manage your trades safely. So, once again guys, thank you so much and see you sa next series ko. Okay? Which is hindi ko pa alam if Fibonacci or risk management, no? Kailangan nyo na guys ng risk management. Once again guys, thank you and see you sa next video. Bye!